Sa linya si Attorney Ray Cartuhanon, ang ato ang angkor sa itong programang Dorolex Sedlex para hisgutan ang kalabutan sa mga pipila ka mga issues nga naakaron ilabi padre sa nasod Pilipinas. Attorney Ray, good morning. Si Bombo Edna ni Attorney Ray. May buntag, Bombo Edna. Okay. Attorney, unahon na to kining kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. So, Attorney Ray, unsa man yung pinakamaayong himuon ni Kibuloy kay lagi tago siya karon na tago. Ingon na si Pangulong Duterte nga, Kibuloy, di mo ko damay kay ikaw ang wanted, ako dili, wala ko'y kaso, Attorney Ray. Walang yung mga abogado Bombo Edna nihimog mga legal moves na pod, no? Nasa yung mga motion nga gi-file sa korte. Tani si Pastor Kibuloy, iyang gina-maximize pod ang iyang remedy sa atong balaod. No, bago siya mo siguro mo surrender, well represented siya mga abogado, ang iyang remedyo jud mo submit sa atong korte, no? Jurisdiction sa atong korte. Sakto po niya atong presidente nga ginatambagan siya nga na may mga pamahagi po, no, sa atong hustisya, no, na resources, no. In fact, kaning pamilya sa mga Marcoses ila man ni nagamit po, no, Bombo Edna. Medyo na implication ng atong presidente nga naman siya mga sakto nga mga resources, iyan ang atubangon. Di siya magtago-tago, no, iyang mga rason nga nahadlok siya sa proseso sa nasod sa Amerika. Iyan ang atubangon, no? Ang iyang siguro ang iyang ginakadlukan ani Bombo Edna ang proseso sa nasod sa Amerika. No mo man na imo nga rason nga basi makidnap daw siya, no, basi torture daw siya, no, kaniyang mga apprehension, layo kaniyang mga apprehension, no, tungod kay sa atong sosyedad karon atong komunidad, no, labi na sa iyang kaso di mo man siya gina-consider nga usa ka terorista. Yes. No, si Pastor Kibuloy nga gibuhat sa mga terorista nga gipang torture sa mga law enforcement authorities sa nasod sa Amerika. So, in short, Bombo Edna, mo submit siya sa atong legal nga mga proseso. Okay. Attorney, ang iyang kaso katong sexual abuse or sa child abuse da sa korte sa Davao. Ano na ba ni bail ban? Kung na, attorney, nga nung man di na siya mag-bail ban para mahuman ang tanan gilayon. Parang, kung baga pa, may 50-50% na sa nga chance nga dili siya dakpon, Attorney Ray. Well, base na siya siguro legal strategy. No? Kaya mga kauban ni post mag-bail ban sa korte sa Davao. No? At akabalong sa reason ni Pastor Kibuloy, base ni post po siya bail ban, kay bailable man ni siya. No? Offenses. Tapos ang iyang siguro iyang nasa siguro mga legal remedies, no? Once post kag bail ban, murag di-submit ka sa jurisdiction sa korte. No, siguro yung gina-consider nga rason. Kaya mga kauban ni postman o bail ban, no, sa RTC Davao. No? Wata ka balon sa iyang reason nga nganong di siya mo post og bail ban. How about katong human trafficking, Attorney Ray? Ano na ba na bail ban? Well, mo to yung ginakadlukan, no? Bombo Edna, tungod kay dito sa murag RTC Pasig, murag considered ni siya non-bailable nga offense. Unang medyo dibugat sa iya nga sitwasyon nga kung mo-submit siya sa jurisdiction sa court, sigurado mabalog siya sa prisuhan. Tungod non-bailable offense man eh. No, na mga certain exceptions base buhaton sa iyang mga abogado. So mo na yang siguro ginakadlukan nga once nga mo submit siya sa sistema sa atong korte, di siya ka post og bail ban. Pwede ba siguro, attorney, no? Pwede ba, attorney, nga mag-bail ban ang usa ka tao wala ang personal iyang abogado lang, Attorney Ray? Pwede na siya, i-allow na siya, no? Bombo Edna, pero na siya murag submission, no, sa korte, no, nga ni-submit siya sa jurisdiction sa atong korte nga during hearing magpakita siya, no, man ang purpose sa bail ban to ensure nga mo attend siya sa hearing. Otherwise kung di siya mo attend sa hearing kanang
piyansa, i-forfeit na in favor sa gobyerno. So, Attorney Ray, paborable ba ni sa kampo ni Kibuloy kanang pagpakahilom sa iyang abogado sa iyang kampo kabalo man attorney nga beforehand murag daghan ta mga istorya ingon ani left and right pero sukad nga may mga warrant of arrest attorney wala ta kadungog nga personally nga nag-istorya ang iyang mga abogado. Well, mo nang usually safest nga kanang pamaagi. Ng mga kliyente maghilom-hilom na lang, no, ang mga abogado ang mutubag. No? Mo nang pinakasakto nga buhaton labi na kung naay mga kaso lawyers ng mutubag. No? So mo nang nitabo siguro kay Pastor Kibuloy sa una sige ni siya storya-storya, no, openly sa media, no, sa iyang kaugalingon nga media establishment. Pero mihilom siya tungod naging ginagupod po siya sa mga otoridad. Makita siya base asa siya makita, no, kung malocate siya. So pinaka-safe jud nga pamaagi nga kanang naay mga kaso abogado ang matubang. Attorney, kinahanglan ba halimbawa may warrant of arrest of korte sa Davao, kinahanglan ba jud ga dadon i-serve mi pulis kay we know the fact attorney alangan mutago pa kasi mong balay kung ano na kanay warrant of arrest? Well, ang istorya nalang man daw siya sa Davao. Maning istorya ni kaning Presidente Duterte. Oo. Tingali kung nasa Davao di ma-enforce, no, ang proseso sa balaod. So wa may exempted, no, sa atong proseso, no, maskin unsa ka kaadunahan, powerful, no, basta ang proseso sa balaod na makay unsa ni pamaagi pud nga tubagon na siya. No, so mo ni atong kuan karon, no, ang frustration sa kadaghanan sabi na siya na usa pud ka religious leader, mo siya example, no, mumbued na sa kaning kadaghanan nga mo-submit siya sa sistema sa atong pamalaod. So, mugato ingon nila attorney Reno nga may pa ni si kanhi si Adura de Lima ug katong si Aguila nipakita sa Senado sa ilang investigasyon pero kini si Kibuloy murag ginahagit sa paran magpakita kana kay murag pipila lang ka bang individual kanang maisugon nga magpakita attorney Ray nga ingon wa koy sala barguan ko kung unsa may mga aligasyon akong pabatod nga ako walay sala sa gihimo attorney Ray. Napoy punto si Pastor Kibuloy nga iyang ginaingon mumbued na na may kaso nga na file nga nung imbestigahan pa sa atong Senado, no, o di ba Kongreso. So mo niyang gina-question kaning propriety ba, no, kaning pamaagi sa atong Senado nga na may kaso unta nga na file tapos unsa pang buhaton sa kaning investigation. So more yung ginaingon nga more duplication. Pero syempre kaning poder sa atong mga senador bumbued na broad manguning kaning giningon nga congressional inquiry in aid of station, no, basta gusto nilang mukanda og kaning inquiry para makatabang sa pamalaod iyan ang pwedeng buhaton. So mo ning question, no, ni Pastor Kibuloy nganong imbestigahan pa nga na may kaso, no, dikto na dapat sa korte tanan, no, tungod syempre madoble ang ang iyang depensa pod base maapektuhan tungod kay base sa iyang istorya dito sa Senado magamit batok sa iyaha, no, sa korte. Attorney Ray, kato mga warrant of arrest sa gipagawa sa Senado o sa Kamara, hangtod sa pagkakaroon ba epektibo gihapon to? Effective na siya, no? Mumbued na hangtod ma-serve sa iyaha. Kung kahinumduman nato sulti ni Secretary Rimulya, kanang kaso ni Kibuloy previously attorney Ray nabasura na sa prosecutor, how come nga maingon nato may nahimong probable cause og karon na issue na og warrant of arrest ang korte attorney Ray? Well, nabasura to siya bumbued na but nisaka manggod, no, nisaka sa Department of Justice, so na-reverse to siya, no, pagbasura sa kaning prosecutor's office sa Davao City. Katong pagbasura sa kaning prosecutor's office sa Davao City, gi-reverse na sa atong Department of Justice. Mo tong nahitabo nga nabuhi na siya, no, nga mga kaso. So, but sa halimbawa may kaso attorney Ray nga gibasura, pwede ihatag ko or i-submit ko sa DOJ mao ba na attorney Ray?
Natay ka ng giningon nga petition for review. Okay. Di ba apila? Oo. No, for example, ang atong mga piskalya, sila maning na authority nga pagkuha kaning probable cause. Kung naabagoy basihan sa pag-prosecute. So, unsa nang decision sa atong mga piskalya, napay mas taas sa ilaha, no? Ilang mga boss sa Department of Justice. So, mo nang nahitabo, no? Gi-reverse sa Department of Justice ang finding sa atong mga piskalya sa Davao City nga walay probable cause. So, Attorney Ray, kini si Kibuloy nagtago-tago. Ang iyang propiedad, kumbaga pagitugyan kang Duterte isip administrador. So, unsay mahitabo na ni Attorney Ray o kumbaga pasabot ani si Pangulong Duterte na ang magdumala tanan sa iya na kapangalan ba kalang mao nga mga propiedad ni Pastor Kibuloy? Pag kumingon ka kanang kuan administrator Bumbued na no to manage no more of management lang siya. No, sa mga propiedad no murag di man na siya ownership. So murag i-appoint lang no tinuod ng imong na mention Bumbued na murag i-appoint as manager. No administrator si kanhing President Duterte tungod kay public knowledge man ni siya Bumbued na nga ever since no bago pa na presidente si kanhing President Duterte, mag-amigo na yun ning duha. No? So, ihatagan ni siguro trust and confidence ni Pastor Kibuloy si kanhing President Duterte. Unsa reaction mo, Attorney Ray? Nag-ingon si Pangulong Duterte. Ayaw na ko, damay na Kibuloy, ikaw na wanted. Oy, na ako diri, ako'y sala, nahimo. Kabalaman ta si kanhing President Duterte, daghang drama ni siya, no? Bumbued na. So, iyang statement na po siguro na nga pari na po siya ikuan no i-appeal. Oo. No, kaso kabalaman ta nga si kaning President Duterte o sa manika prosecutor. So part po siya yung strategy siguro nga ayaw ninyo ko imbestigahan. No, kumukuha mo ebidensya, dapat makuha mo ebidensya nga independent sa kuha. Murag mo na ginapakita nga statement no sa publiko.